lusot ang may retraso. Ang pansit, classic at all-time favorite sa mga handaan, simple at madaling lutuin. Pero, paano kung ang pinanggagalingan pala ng noodles na nilalasap natin? Lalangaw, kinakamay, at nanggigitata sa dumi. Nako, mga ate at kuya, imbes na ho, 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 bakit si Santa mapapa yan? Ngayong Kapaskuhan para Merry, huwag magpabudol sa mga manloloko. Tulad na lang ng naranasan ng isang ginang na nakipagtransaksyon sa nagpakilalang empleyado raw ng gobyerno. Pero bigla na lang nalibas ang mahigit 200,000 pesos sa bank account. What happened? Yeah, at iba pang mga bonus na nauuso ngayong Disyembre. Alamin sa Resibo! Susunod! Sa tulong ng Food and Drug Administration ng FDA, nagkasa ng surprise inspection ng lokal na pamahalaan ng Bustos, Bulacan kasama ang Resibo. Ano nga kaya ang maabutan ng mga otoridad sa pagawad? Abangan mamaya 12 scams of Christmas at kwento ng ilan sa mga nabiktima na nito. Mamaya na! Resibo, walang lusot ang may retraso. Resibo, walang lusot ang may retraso. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hilaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawin. Dito, walang iligtas ang kabusado at lalong walang lusot at may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang Resibo. Maganda po ng Pusi Phil Sumaki. Papa birthday, binyag o Pasko, hindi kumpleto ang handaang Pinoy kung walang bilao o bandihado ng pansit. Simbolo raw kasi ito ng long life. Pero paano naman hahaba ang inyong buhay kung nagmula ang noodles nito sa isang pagawaan na marumi, nanlilimahid at kadiri? Long life pa nga ba ang dulot nito o long list ng violations? Dahil hindi na raw masikmura ang maruming pagawaan sa kanilang lugar, lumapit na sa Resibo si Ariel. Hindi niya tunay na pangalan. Yung sabay pagawaan po ng miswa at kanto. Pag umuulan po, grabe po ang sahig. May mga uod, ganun po. Tapos malapit po sa kanal. Yun po yung nag-unjok din po sa akin para po may ayos yung pabrikan. Idinetalyo ni Ariel ang kalagayan ng pabrika ng noodles ng kanto ng Miswa sa Bustos, Bulacan. Hindi raw uso nito pagsusot ng gloves, face mask at hairnet habang inihahanda ang mga kanto ng Miswa. Hindi rin uso ang mesa dahil ang sahig lang sapat na. Mano-manong minamasa ng tao, walang proper tools ang manggagawa. Nakahubad, tinatapakan. Tapos, bago po siya ilabas, yung lupa po na pinaglalabasan nila, sumasahid po ang pansit. Tapos pag niluto po siya, ganun din po, marumi pa rin po. Pagtapos iluto, yung babagsakan po. Semento lang po, wala po siyang kalinisan. Susunod! Sa pangikipag-ugnayan ng Resibo sa Food and Drug Administration, kumpirmado ng Estado ang brand ng kanton at Miswa na ginagawa sa pabrikang ito. Mahigit 200,000 pesos na limas mula sa account ng isang nangungulilang magulang ang kawatan. Isang lalaking nagpakilala raw bilang ahente ng Social Security System o SSS. Ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. Resibo, walang lusot ang may retraso. Sa halagang 86 pesos, mukhang patok at swak sa bulsa. Itong Unicorn Special Canton sa ilang palengke sa bayan po ng Bustos dyan sa Bulacan. Dito pa lamang sa packaging, mukhang legit naman. Narito ang brand, address, pero sa likod nito, walang mababasa ang mga mamimili ng iba pang detalye tungkol sa produkto tulad ng ingredients, nutrition facts at iba pa. Pero sa amin ding pagbabanban sa pagawaan nito, mukhang mabilis na mapapalitan ng kadiri ang oh so yummy na pagkakakilala sa Canton Noodles na ito. Sa mga surveillance video na natanggap ng Resibo, mano-manong minamasa, hinihila,
sinasampay at nire-repack ng mga empleyado ang noodles ng Canton at Miswa. Lahat sila kapansin-pansing walang suot na kahit anong guantes o anumang personal protective equipment. Sa Pancit Canton po, sobrang init, wala po siyang exhaust fan, tapos walang proper tools yung mga namimerito, mga nakadamit lang po. Kung ano yung damit nila nung pagising nila, yun na po ang damit nila pagpasok sa trabaho. Wala pong bota, basa po lagi ang paa ng mga namimerito ng Pancit Canton. Dagdag pa ni Ariel, tila pang forever na raw ang mantikang ginagamit dito. Sana oil. Merong paulit-ulit, merong sinasamahan ng bago po. Hinahalo po yung luma sa bago. Pero yung pinaglalagaan po, hindi po pinapalitan yun. Hanggang matapos po yun, kung ano po yung tubig na nakalagay, yun at yun lang po ang tubig nun. Ang paggawaan ng pansit, animal friendly daw but not in a good way. Makikita ka mga hayop na pag-alagala, tulad ng mga pusa, manok, minsan po nadudumihan na po yung miswa ng dumi ng manok. Para daw sa kaligtasan ng mga tumatangkilik sa mga produktong ito, panawagan ni Ariel. Yun nga po, maipaayos yung pabrika, bigyan ng malinis na lugar para sa finished product. Siguraduhin po natin na nasa maayos at kalidad po yung paggawa ng mga kakainin natin at ipakakain sa ating mga anak. Kaya ako lang din po sinasabi para aware din po kayo. Ang aming pagsasaliksik sa online portal ng Food and Drug Administration ng FDA, natuklasan ng resibo na may nauna na palang advice tungkol sa Unicorn Special Canton at Unicorn Special Miswa. Ayon sa FDA, wala itong mga Certification of Product Registration o CPR at hindi raw dumaan sa evaluation process ang mga produkto. Dahil dito, nag-issue ang FDA ng paalala na huwag tangkilikin ang mga pasaway na produktong ito. Ayon na rin sa FDA, walang hawak na anumang lisensya o registration ng Shunfa Food Products na siyang gumagawa ng Special Canton at Miswa. Upon verification ko, wala silang license to operate. And in fact, meron po tayong advisory. It was dated last 2019 kung saan po pinagko-comply po natin ang Shunfa Food Products para po magkaroon sila ng license to operate. Ganon din po ang kanilang mga food products para magkaroon ng Certificate of Product Registration or CPR. Pero sa pag-iikot ng resibo sa isa sa mga palengke na nasa parehong bayan ng Bustos, Bulacan, makikitang nakasabit na ang Christmas decor. Ang mga pansit! Ang Unicorn Special Canton, makikitang ibinebenta na sa maraming pwesto sa pamilihan. Dalawa, 1 kilo, no? Yung unicorn. Dalawa. Malaki po ang risk kapag po walang license to operate. Kasi po, hindi po siya dumaan sa quality safety evaluation ng Food and Drug Administration kung saan po hindi po namin po pwedeng sabihin sa publiko na naaayon ang kanilang manufacturing sa good manufacturing practices po. December 10, 2025. This is it, Pansit. Nakipag-ugnayan na ang resibo kasamang FDA sa lokal na pamahalaan ng Bustos, Bulacan para tugunan ng nakababakalang reklamo tungkol sa pagawaan. May hinihin ka ba, sumbong o reklamo? Inaapi o inaagrabyado? Ikinasala ang business permit sa licensing office, sanitation division, ang surprise inspection sa factory ng Pansitang Miswa. May solusyon! Pero habang nasa biyahe, may nakuha ang impormasyon ng resibo. Opo, sa may nagtimpre daw po. Yung informant, sir. Hindi na nagkanda, buhol-buhol na raw sa pansitan ang mga empleyado nang bigla raw magpalinis at magpaligpit ng mga gamit ang kanilang mga kursi. Naka-standby ang isa pang team ng resibo sa gate ng factory. At makikita ang mga truck at tricycle papalabas ng compound. Mga kuya, saan po ba ninyo dadalhin yan? Ayan pa isa. Pagdating ng resibo at ng mga otoridad sa location, pinayagan ang kumpanyang Shunfa Food Products na pumasok ang mga otoridad at ang resibo.
pero hindi raw welcome ang aming grupo sa loob ng pagawaan. Ang may authority po talaga na pumasok ay by the virtue of the sanitary. Dito naman tayo. Opo. Siguro kung ano yung complaint, right away, ipuntahan na natin. Ang sa amin po, especially for the Food and Drug Administration, is really for the safety of all our consumers, no? Especially if it poses health risk. Sa ginawang inspeksyon ng Food and Drug Administration at lokal na pamahalaan, kitang-kita ang mga nakasampay na mismo sa ibabaw ng basa at maputik na sagig. Agaw pansin din ang nanggigitatang lutuan na umuusok pa. Maraming langaw kanina doon sa vicinity. Tapos nakakita rin po tayo na nasa floor lamang yung kanilang mga products, no? So ibig sabihin, yung dapat po kasi at least elevated, nakalagay man lamang sa paleta para hindi pumapasok yung mga contaminants. Kanina nakakita po tayo ng mga mantika, no? Na mukha naman na maiitim na. So mukhang ito ay paulit-ulit na ginagamit. Ito ay prone sa contaminant and nagpo-pose ng health risk po sa atin. Meaning, hindi po ito sumusunod sa good manufacturing practices po. Mayroon naman daw mga karampatang permit ang pagawaan mula sa lokal na pamahalaan pero ayon sa FDA. So far, we have seen mayor's permit. They also have the DTI permit, no? However, upon checking, wala pa po silang valid license to operate. Kung wala po kasi silang license to operate, definitely wala din po silang certificate of product registration. Marami po silang dapat gawin. Kasi sa nakita po natin kanina, mukhang kailangan po ng matinding paglilinis. Ganon din po, kailangan i-secure po nila na ang kanilang mga planta ay hindi napapasok ng langaw, hindi napapasok ng mikrobyo, nakakontaminate. At the same time po, kailangan malinis talaga yung vicinity ng area nila. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Bustos na siyang may kapangyarihan para magpasara ng establishmento at magpatigil ng operasyon. Ever since 12 years na tayo nagsiservisyo sa bayan ng Bustos, wala na bang naging problema tong pansitan na to, kundi ngayon lamang. Since first time na nagkaroon ng complaint dito, bibigyan lang natin sila ng first sanitary offense na kung ano man yung non-compliant nila dun sa mga requirements natin na binibigay. Maaari po na first time nilang nakakita or nakarinig ng reklamo dito sa establishmento na ito. Pero for FDA po, we have already issued an advisory regarding this product, meaning nagbababala na po tayo sa publiko since dahil wala silang LTO and wala silang CPR, no? So hindi po tayo nakaka-guarantee na ang kanila pong mga food products are safe and of quality standards. Tugon naman ng Sanitation Division, patuloy nila itong babantayan. Mag-warning tayo for the first time, tapos pag hindi siya nakakomply for a certain period of time, bibigyan natin ng second sanitary order. Kung hindi pa rin sila makasunod doon pa rin tayo magre-recommend na pansamantalang isara hanggat hindi nila nako-comply yung mga requirements na kailangan nila. Bawat pagkain inahain sa ating hapag dapat makabusog at magbigay ng nutrisyon sa ating mga mahal sa buhay. Patuloy pong babantayan ng resibo ang mga pagawa na hindi sumusunod sa mga patakaran na hindi ito makaperwisyo sa kalusugan. Ilang tulog na lang, Pasko na. Pero parang kukulangin ang mga daliri natin sa kamay para bilangin ang 12 scams of Christmas o yung mga usok-usok panloloko at panggagadyo sa mga Pilipino ngayong Pasko. Mag-iingat po tayo mga kapuso! Nobyembre nitong taon, nakatanggap ng text message ang 56 na taong gulang na si Gemma. Hindi niya tunay na pangalan. Ang sender, nagpakilalang empleyado raw ng Social Security System o SSS at nagpapaalalang kailangan na raw ni Gemma na mag-update ng SSS application. Ngayon, sabi niya, kaso kailangan ko po kayong i-assist, sabi niya ganyan, para ma-activate natin. Maya-maya pa, tumawag na ang lalaki at may inuutos daw kay Gemma. Ngayon, sabi niya sa akin, tinanong niya, meron po ba kayong Android? Sabi niya ganyan. Sabi ko, meron. Sabi ko ganyan. Pwede po bang doon niyo ako hanapin, doon sa Messenger and FB, doon kayo mag-open ng Messenger. Kasi doon na lang po tayo magtatawagan. Sabi niya ganyan. Pero ang mga sumunod na pinagawa kay Gemma, paraan na pala ng caller para malimas ang laman ng kanyang bank account at e-wallet. Hanggang sa sabi niya,
Oh, ma'am, may isi-send po ako sa inyong link. Sabi niya, sa messenger. So, sinend niya. Pagka-send, na-clinic ko yon. Ipakiklik na lang po, clinic ko yon. Pag-click ko, may nagda-download, SSS. Sunod daw sinabihan ng caller si Gemma na mag-screen share. Dito na raw nakuha ang kanyang one-time password o OTP para tuluyang mapasok ang kanyang mga bank account. Nakita ko may mga confirmation. Yung first 50K, transfer sa isang account, and then yung second 50K, third 50K. Ngayon, ko na may laman na 53,650. Nakuha din niya. Ang hindi alam ni Gemma na biktima na pala siya ng isang scammer. Ang kabuang halaga na nasimot sa kanyang account mahigit 200,000 pesos. Para kay Gemma, hindi lang basta pera ang ninakaw sa kanya. Sa akin, mahirap. Kasi yung pera na yun, sa totoo lang, galing yan dun sa anak kong panganay na namatay. Actually, hindi pa ako nakaka-move on dun sa pagkawala ng anak ko na yun. 1 taon pa lang siya ngayon na namamatay. Tapos eto, may nangyari sa akin na ganyan. Yung pera na yun na hindi ko ginagalaw, nilalaan ko yun doon sa bunso kong anak na nag-aaral. Dahil sa nangyari, tila pinagsakloban na raw ng langit at lupa si Gemma. Pero hindi raw siya titigil hanggat hindi napapanagot ang salarin. Sa akin lang, gusto ko talaga silang makulong, managot. Kaya nito lamang Miyerkules, kasama ang resibo, formal na siyang nagsampa ng reklamo sa National Bureau of Investigation, Fraud and Financial Crimes Division o NBI-FFCD. So ang first po natin na gagawin, accomplish lang po natin itong complaint sheet. Tapos yung facts ng case, then mag-start na tayong gumulong na yung investigation. Okay po? Tulungan niyo po ako, sir. Tulungan niyo po ako. Ipinaliwanag din kay Jasmine kung ano ang mga susunod na hakbang ng NBI para sa kanyang reklamo. In this case, yung pinag-transfer ng pera from your bank account to another bank account and then to another wallet, pwede ho natin maimbestigahan yan because that is already provided under the law. Don't worry, ma'am. Kakatirin na. Maraming salamat, sir. Ayon pa sa NBI, sakaling matunton ang nasa likod ng pang-i-scam kay Jasmine, patong-patong na kaso ang maaaring harapin ng suspect. This is basically estafa, defined and penalized under Article 315 of the Revised Penal Code. But because the manner of commission is by the use of information, communications, and technology, this is also a violation of Republic Act 10175, which is a Cybercrime Prevention Act. Unang-una, nagpapasalamat ako sa taas sa pamamagitan ng resibo, GMA resibo, na sila mismo yung tumulong sa akin. So, sila yung ginamit na instrumento. Sa inilabas na listahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at ScamWatch Pilipinas, 12 scams o panloloko ang nauuso ngayong papalapit na ang Pasko. Ang unang kaso na tinutukan ng resibo, ang impersonation scam o kung saan may kokontak sa inyo na magpapanggap na taga-isang ahensya ng gobyerno o magpapakilala bilang isang sikat o makapangyarihang tao para agad ninyong pagkatiwalaan. Ang nangunguna naman sa listahan ng 12 scams of Christmas, ang online shopping scam. Paano nga ba nabibilog ng mga mapang-abuso ang naghahangad lang mamili ng munting mga regalo online? 2,500 pesos ang nanakaw mula kay Annabel Malakas na madalas naman daw mag-shopping online. Nito lang nakaraang buwan nang umorder siya ng isang LED TV na ipangre-regalo niya raw sana sa darating na Pasko. Yun po ay para po sa school, ma'am. Para sa nag-ambag-ambagan po kami ng mga parents ng estudyante para may magamit po yung mga anak namin. Nag-ambag-ambagan po kami doon. Kaya naman nang makita ang magandang offer ng isang seller online, agad daw siyang nag-inquire at napamine. Ito po yung chat namin, yung sa TV nga po. Bali, 3.5 nga po yan. Ngayon, tumawad po ako. Sabi ko, how much po yung pinaka-low price niya? Sabi nga po, 3K eh. Kaya sabi ko, ay, 2.5 lang po ang budget ko. Pumayag naman po siya. At nang magkasundo na sa presyo, si seller nag-offer
na siya na lang ang magbubook ng rider para mabilis na ma-deliver ang order ni Annabel. Super thoughtful naman po pala. Ngayon, nag-chat na po kasi nandun na daw si rider. May sinid na sa aking ID, yung sasakyan, yung tao, na mismong rider. Confirm na ang booking, pero nang isend na raw ni Annabel ang bayad online, bigla na lang daw siyang binlock ni seller. Naku po! Parang naano na ako, natulala muna ako. Tapos may naghagulhol na ako, nayak, narinig na ako ng asawa ko. Nanghinaya ko to sa pera na total hindi naman po talaga akin. Dami ang mga impormasyong nakuha ni Annabel mula sa scammer. Pinuntahan ng resibo ang address ng nagpakilalang seller. Pero sa halip na appliance store, ang inabutan naming pick-up point, isang private resort. Nang subukan ng resibo, natawagan ng number na nakapaskil sa karatula nito. Sumagot ang nagpakilalang owner ng resort at paliwanag niya. Ayun nga ma'am, kasi ngayon na po kami actually nakaganyan ng issue. Kasi wala naman po. Pero wala naman kami transaction na ganyan kasi resort po kami, private resort po. Pinuntahan din namin ang address sa lisensya ng rider na ipinakita kay Annabel. Pero pagdating sa address, wala raw delivery rider na nakatira rito. Hindi rin daw kilala ng residente ang lalaking nasa lisensya. Para kay Annabel, suntok man sa buwan na makahanapan ng loko sa kanya, desidido raw siyang mag-report sa mga otoridad. Sa akin po, oo, palagay natin malit na halaga yon. Sa akin lang po, matigil po yung ganun. Kasi aware na po sa iba para hindi na siya maulit o marami pang may scam. Kasama ang resibo, nagtungo na si Annabel sa PNP Cybercrime Cavite para humingi ng gabay sa pagsasampa ng reklamo. Tinuruan po ako kung paano, ano mga kailangan, ano mga requirements. Gumaan po yung pakiramdam ko kasi pinopost ko nga po ito. Hindi lang para sa akin, para na rin po sa mga iba. Ayon sa Scam Watch Pilipinas, isang grupo na tumutulong sa publiko para labanan ng iba't ibang uri ng panloloko o scams. Kailangan mas maging maingat ngayong holiday season. Pag nagde-December, nakikita talaga namin yung spike ng mga kaso ng scam. Dahil pag Pasko, psychological din kasi pag Pasko, yung mga tao very generous, yung mga tao kailangang, yung time na mapagbigay sila. At ito yung sinasamantala ng mga scammer. Sa inilabas nilang listahan ng 12 scams of Christmas, kabilang din ang fake delivery scam, call scam, task o job scam, investment scam, love scam, loan scam, impersonation scam, travel scam, charity scam, middleman scam, at online gambling scam. Paalala ng mga otoridad, manatili tayong maingat at mapagmatsyag ngayong marami ang mapanamantala at nangangailangan din ng pera. Masyado silang vigilant sa pag-commit ng kanilang krimen. Lalo pat alam nila na ang mga tao ay gagastos ng pera at mayroong kakayahang gumastos ng pera during the Christmas season. Kaya naman dapat lalo tayong mag-iingat. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang pasado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Saki. Resibo, walang lusot ang may atraso.